So mga kabali, meron ulit tayong reference. Ito yung pangalawa ng kay kay Mark Balolong. Ayan, bali ito yung unit niya, Susan 735 MP. Medyo luman-luma na to. Nakita naman sa kaha, madumi. Bali ang issue nito yung fuse daw nasusunog. Tingnan natin kung bakit nasusunog. Baka merong shorted o sira din sa loob, o sadyang maluwag na lang yung pinagkakapitan ng fuse natin. Ayan, bali may upgrade tayong gagawin dito. Bali mamaya papakita ko lang. Bali open muna natin top cover nito. Ito mga kabali yung loob, marami. Puro sapot, agiw, dumi, likabok. Ayan. Hindi pa natin sure kung kung okay pa yung mga capacitor nito. Tapos dito sa input capacitor natin na ayan, medyo lobo na ng konti. Tapos yung lakasan hindi natin alam kung okay pa to. Ito yung ilalim. Ayan, tingnan rin natin yung capacitor kung goods pa. Ayan natin sa capacitance. Ayan, tingnan natin. 3.9. Medyo bumaba na ng bagya. Konting-konti lang. 0.9 ang nawala. Linisin ko muna. Tapos yung blower nito nakasabay na sa pindot. Ayan, hiniwalay na nila. Ayan, yun siguro gusto nila. Malilinisin ko muna. Balik na lang ako pag malinis na. Ito yung lagay ng fuse. Sunog na sunog. Gawa natin ang paraan yan. Ito, balik na lang ako. Ito mga kabali, ang una natin gagawin, nalinis natin. Sunod, maggagawa na tayo ng upgrade na na reverse polarity. Maglalagay tayo sa heatsink dito, 4 na piraso na MOSFET. Siya natin gagawing reverse polarity na para hindi na siya nagpapalit-palit ng fuse, para hindi rin nasusunog. Yan, dali doon muna tayo. Pag nalagyan ko na ng rito, balik na lang tayo pag meron na, para matesting natin kung okay na. Ito mga kabali, nalagay na natin. Bali ngayon lang siguro tayo makakita ng 735 na nilagyan ng reverse polarity. Ang karaniwan na fuse. Ito, reverse polarity, kamukha ng mga nasa pula at sa ibang inverter. Yan natin nilagay sa gawin dulo, kasi dyan yung parts na na walang ganong MOSFET. Nasa baba, yun, dalawa nasa gilid sa gawin na to. Baga dito natin nilagay. Bali ang tamang paglagay niyan, merong may silicone pad saka washer na plastic. Yan, para hindi siya kumonekta rito sa natin. Heatsink papunta doon sa kasi naka body ground yung natin MOSFET sa baba. Yung dalawa. Kaya maobliga tayo maglagay ng ganyan. Tapos naglagay rin tayo ng 10K sa gate to source. Yan yung para sa yan sa pagde-drain niya. Tapos yung naglagay rin tayo sa sa gate niya. Ito yung gate niyan. May resistor dito yan, 1K. Papunta sa positive dito. Yan. Ito yung positive. Bali ang siniswitching lang ng MOSFET natin dito sa reverse polarity, yung negative ito. Ito yung input. Yan. Ang input natin sa drain. Ang source naman natin ang papunta doon sa baba, sa negative. Yan. Bali, yan yung upgrade na sinasabi ko. Ayan, bali testingin natin. Tingnan natin kung tutunog, kung working ba ginawa ko. Ayan, kabit natin negative. Ito yung negative. Bigyan muna natin ng output. Ayan. Bali ito, di na masisira ng ng fuse. Wala ng fuse. Ito yung convert na bago lang makikita natin to. Tayo pa lang siguro nakagawa nito. O baka sakali may nakagawa na nito, bali tayo pa lang nakapagpakita. Ito, tingnan natin kung may tunog at na ilaw. Ayan, may tunog, saka ilaw. Ibig sabihin, working to. May ikot din yung blower, sunod sa pindot. Direct ko na.
Tingnan natin kung tutunog. Yan, tumutunog siya. Yan. Sagad natin. Wala nakasagad dyan. Ayan, naka-high na. Ayan, bumapalo siya ng, ng 43 ampere. Ayan. Tingnan natin kung sa 2K yung ilaw. Ayaw. Hanggang 1K lang. Hali, upgrade pa natin yan. Yan, bali susunod natin dyan yung pumipigil. Hindi pa tayo nagpalit ng capacitor dito sa input natin. Kasi mukhang okay pa siya. Ang gagawin mo na lang muna natin, mapailaw natin yung 2K hanggang 3K. Meron tayo tatanggalin na na resistor. Bali, pinakita ko na sa mga ko to, sa mga ibang kong video. Bali, ito i-setup ko lang muna. Balik na lang ako pagka pag naka-setup na. Ito mga kabali yung natin, PWM natin. Pag ganyan yan, paharap na ganyan. Nakaharap sa atin. Pag tinignan natin sa microscope, ayan. Bali, pakita ko lang yung i-remove natin. Yeah, Daddy. Ito, pakita ko lang. Ito mga kabali, pakita ko lang yung i-remove natin. Dalawa lang. Wala akong pansundot. Bali, ito. Makita natin pag nakaharap yung PWM natin, yung 104 na to. Iusad lang natin pababa. Saka yung 472 na to, 4.7 4.7K. Iasog lang natin na gano'n. Yan yung PWM ng 735. Bali, iayos ko lang. Balik na lang ako pag naka-adjust na. Ito mga bali, na i-remove na natin. Ito, luminaw, ayan. Binaba na lang natin siya para in case na ibabalik natin, nandyan lang sa board. Ito naman, iasog lang natin papunta rin sa kanan. Ito pababa. Ayan, bali, testing na lang ulit tayo. Tanggalin ko na ulit rito. Tingnan natin kung mapipigil pa. Tingnan natin kung kaya na pailawin nyo hanggang 3K. Ito mga kabali, nakadirect na yung natin, yung battery natin sa inverter. Ali, naka-low yan. Ligay ko lang muna sa low yung volume, pero naka-high doon sa sa switch, high and low. Ito, tingnan natin kung andar. Maandar. Try natin lakas. Tingnan natin kung gaano kinakain niya yan. Ali, same pa naman. Po 43. Ali, tingnan, baba muna natin yung yung volume niya. Tingnan natin yung 2K kung kaya. Maandar, 2K. Try natin sa 3K. Maandar. Sa 4K. Maandar naman. Try lang natin sa 2K. Volume natin. Sagad natin. Maandar sa 2K. Sa 3K. Full volume na yan Yan, maandar. Hanggang sa 4. Maandar. Yan, bali maandar naman siya sa 4K. Yan man siya gano'ng nag-iinit. Okay naman. Yan, maandar siya. Bali, upgrade pa natin to. Lagyan natin ng 4.7 na capacitor to. Palakasin natin. Bali, yan. Balik na lang ako pag napalitan na to ng 4.7. Bali, 4 yung nakakabit. Bali, medyo matagal na rin naman to, kaya papalitan na rin natin. Baka sumabog pa to. Kasi nga, nag-upgrade tayo. Yan, balik na lang ako pag nakapalitan na. Ito mga kabali, pinalitan na natin ng capacitor, 4.7. Yan, tingnan natin kung medyo nagbago. Bali, full volume yan, pati sa high and low. Ito, tingnan natin. Yan, pumapalo na siya na ngayon ng 50 plus. 53. Bali, nagbago na. Bali, dalawa pa gagawin natin dito. Ay, marami pa pala. Yung flip-flop, lalagyan natin ng patayan. Bali, hindi na natin gagamitin to yung high and low na to. Yung high and low na to, na natin yung 10K dito. I-jumper na natin. Tapos yun ang gagamitin natin din sa pagpatay ng ng flip-flop. Yan, bali, balik na lang ako. Unahin muna natin yun sa switch. Tanggalin ko rito, rekta ko yung 10K. Tapos dito ko ilalagay sa
sa paa ng ano ng transistor saka sa ano sa PC817 auto coupler. Yan, balik na lang pag nakakakabit na rin, pakita ko na lang. So mga kabali, nailagay na natin dito sa ano sa capacitor ay sa ano natin auto coupler saka transistor yung pinaka switch. Bali yung resistor dito tinanggal natin. Yan, ginamper natin yung ilalim. Yan, sinasabi ko resistor. Tapos yung ano, pinutas natin yung board. Tapos pinutol natin yung paano ano, magkabilang kuan para hindi sila magkasama. Saka natin doon nilagay yung wire ng ano, switch ng ano ng flip-flop. Yan, bali try natin. Bukan natin kung mamatay na yung flip-flop. Yan, tumutunog. Yan, bali on natin, testing natin. Maandar yung flip-flop. Patayin natin, din sa pinaka-switch na dati. Yan. Yan, naka-steady na lang. 56 amp 58 ampere. Yan, maandar naman siya. Bali yung lakasan. Kasi habang nakapatay yung hindi naman natin mahihinaan yan. Pag nakapatay yung flip-flop, kahit anong pihit natin dito. Bali magpapalit pa tayo ng lakasan. 10k to. Gagawin natin 500k. Saka dito tayo maglalagay ng wire. Tatanggalin na natin to. Dito tayo maglalagay ng wire yung papunta sa 220k. Iangat natin yan. Saka natin dadalagay ng dalawang wire. Dito naman maglalagay tayo na nakapix na ano na resistor 10k saka 2.2R. Yan, bali dito muna tayo. Pakita ko muna yung dapat gawin dito. Balik na lang ako pag nakalagay na. Ito mga kabali yung resistor natin. Yung 2.2R nasa kanan. 10k naman yung nasa kaliwa. Bali nalagyan na rin natin ng ng volume yung natin. 500k to, dalawang wire lang. Yan, papunta rito sa resistor. Itong 220, isang paa, nilagay natin yung pula. Tapos may pinagtanggalan naman resistor sa board. Yun yung kulay itim. Ayan. Ayan, tapos naglagay na rin tayo ng pampalakas ng tunog. Saka nagpalit tayo nung capacitor natin para medyo bumagal yung niya, flip-flop niya. Yan, bali ang dati nakakabit dito ito 3.3 50 volts. Bali ang kinabit natin ay 10 UF by 50 volts. Yan, bali testing na natin. Yan, maandar yung blower. Yan, may ilaw, may tunog. Test valve lang yan. Direct natin. Yan, maandar. Malakas na rin yung tunog. Lakas natin. Yan, sa flip-flop pumapalo siya ng 54 ampere. Patayin natin yung flip-flop. Yan, 55 ampere. Yan, bali yan na yung upgrade natin. Yan, ito yung mga pinalitan natin, capacitor, yung fuse na ginawa nating reverse polarity na na MOSFET, capacitor, saka itong volume, tapos yung capacitor natin maliliit para sa flip-flop, pinabagal natin. Yung mga resistor, pinagpalit din tayo ng resistor dito. Yan, bali dito yan sa may sa switch. Lagi naman nasusunog yun, kaya nilakayan na natin. Yan, bali yun lang ginawa natin dito. Tapos naglagay tayo ng pampalakas ng tunog. Sa Susan 735 na to, hanggang dito na lang. Okay na yung upgrade nito, fully upgrade.